Reportedly, itong San Miguel Beer ay willing nang i-trade dito si Mo Tautuwa at Jeron Teng dito sa Northport kapalit ni William Navarro at Cade Flores. So parang ang gagawin ng SMC ay similar doon sa ginawa nila sa Hinebra. Pinalitan niya yung matatandang players na si Stan Hardinger at Pringle kapalit ng mga bata na si Go at si Stephen Holt. So San Miguel parang ganyan din ang gagawin. Matanda na to si Tautuwa so ipapalit si Cade Flores. At kahit bata pa itong si Geronte, ang ipapalit ay si William Navarro dahil mas matangkad itong si Navarro. Kapag nagkataon, lalong liliit yung lineup ng Northport Batang Pier at ang San Miguel Beer naman ay babata. Mas matangkad ng konti itong si Tautuwa kay Flores pero malakas sa rebounding itong si Cade at yan siguro gusto ng San Miguel. At kung makuha nila si William Navarro, solve na yung problema nila sa power forward spot. Kapag nandiyan na itong si William Navarro at si Cade Flores, pwede na nilang i-trade itong si Vic Manuel dito sa Terra Firma o kaya kung saan pa mang team na pwede siyang pagpuntahan. Or sabi nga nung iba, baka itong si Vic Manuel mapunta yan si NPBL. Depende kung ano magiging sitwasyon. So ngayon yan ang aabangan natin dito sa San Miguel Beer. Hindi nila gagawin itong trade na to ngayong conference obviously dahil nasa sa playoffs na sila. Gagawin nila yan after nitong Governor's Cup kung saan magkakaroon siyempre ng retooling itong mga koponan. Depende yan lalo sa magiging performance ng San Miguel Beer. Kung sila ay hindi magcha-champion ngayon, asahan natin na magkakaroon ng pagbabago dito sa lineup nila. Kaya yan ang magiging sitwasyon ngayon dito sa SMB na itong si Jeron Teng at Mo Tautuwa ay malamang matrade na. At isa yan siguro sa dahilan kung bakit ang mga nasabing player ay hindi na masyadong nagagamit. Kaya ngayon abangan na lang natin kung ano ang iba pang magiging developments dito sa SMB. Kung itutuloy na nga ba ang ganitong klaseng trade. Lalo na at sabi nga ng ibang observers, kinakailangan nila na magpalakas itong kanilang lineup kung talagang gusto nila na mag-dominate. Ang tanong ng karamihan ngayon ay makakabawi pa kaya itong Meralco Bolts? Nakita naman natin na sabi nga nila kung talagang ito si Justin Brownlee ay suking-suki na itong si Allen Durham at Meralco. Sabi nga nila parang replay lang naman yung nangyayari paulit-ulit. Dikit yung laban itong Meralco at ng Barangay Hinebra pero sa bandang huli palagi na lamang nananalo itong Barangay Hinebra. Ganun talaga. So ang tanong na lang ay kung ano ang mangyayari dito sa Meralco Bolts. Kung kaya pa ba nila na makabawi. Kasi parang wala silang makitang solusyon dito kay Justin Brownlee talaga. Dahil nasabi nga nito si Coach Tim Cone, nakita naman natin na itong Meralco Bolts ay nag-improve yung lineup talaga. Nakita naman natin yan talaga. Maganda naman talaga yung lineup ngayon ng Meralco. Tinalo nga nila ang San Miguel dito sa finals. Pero bakit pa kay Justin Brownlee ay hirap na hirap sila. So yan ang titignan natin ngayon dito. Itong Meralco Bolts ay kinakailangan makahanap ng solusyon dito kay Justin Brownlee. Sa panig naman ng Hinebra, gusto mo syempre natapusin na yung serye. Walisin na itong Meralco. Dahil gusto mo syempre makapagpahinga naman yung mga players dahil magiging matindi ang kalaban mo dito sa playoffs, malamang San Miguel Beer yan. So ito ngayon na titignan natin. Sa panig naman ng Meralco Bolts, obviously gagawin nila ang lahat para hindi ma-sweep ng Barangay Hinebra. Pero kinakailangan magkaroon sila ng major adjustments. Pwedeng gawin nila i-double team lagi si Brownlee o di kaya naman hayaan na si Brownlee na umiscore ng 40, 50 at pigilan yung mga local players nila. Kung ano pa man yan, kinakailangan ng major shift dito sa Meralco Bolts pagdating sa kanilang opensa at depensa. Sabi nga nung iba, sa pang problema ng Meralco, wala silang makuhang additional firepower na makatutulong dito kay Allen Durham. So abangan natin kung may adjustment pa na magagawa si Nenad Vucinic at Trillo dito sa Meralco Hinebra. Naging kontrobersyal yung ending nung laro nitong Magnolia Chicken Templado sa trainer siya ni Lasto Painter sa Game 3. Nakita natin doon na naglaro ito si Aaron Fuller. Binigyan siya ng clearance ng mga doktor late afternoon. Kaya kahit ang initial na deklarasyon na hindi siya maglalaro ay binigyan siya ng clearance. So natuloy at nakapaglaro ito. Pero naging controversial doon ay yung naging ending doon sa overtime kung saan nagkaroon ng goaltending violation doon sa tira ni Xavier Lucero. Pero binigay pa rin yung free throw dito kay Gian Mamuyak at ang nangyari hindi na naka-score o hindi na nagkaroon ng tsansa ng manalo ang Magnolia dahil naiba yung diskarte nila. Sinabi ni Coach Chito Victorero na hindi dapat ganun ang nangyari dahil binigay na nga yung goaltending call so dapat ay hindi na binigay yung tawag dito kay Gian Mamuyak. So naging controversial yung issue na yon. Pero sa bandang huli na naig itong Rain or Shine Elasto Painters at ang ibig niya sabihin,
isang panalo na lang ng ROS ay nandoon na sila sa semifinals. Sa ngayon, pwede rin nating masabi na itong nangyari kay Ian Sanggalang at kay Aaron Fuller, nagdesisyon na ang PBA Technical Committee na sila ang titingin dyan at re-reviewin nila kung either aksidente yon or baka ma-fine o suspend itong si Sanggalang. Sa ngayon, sinabi ni Coach Yeng Yao na may sakit pa rin to si Aaron Fuller, nakakaramdam pa rin siya ng discomfort, pero nagdesisyon siya na maglaro talaga. Nag-recommend nga yung mga doktor na magsuot siya ng safety goggles, pero umayaw si Fuller dahil sabi niya baka maiba yung laro niya. Naka 29 points at 11 rebounds to si Fuller, so hindi nagbago yung intensity niya. Sa panig ng Magnolia, obviously kahit ano pang mangyari dito sa Game 3, tapos na yan. Sabi nga ni Coach Chito Victorero. So kinakailangan nilang mag-move on na at mag-prepare sa Game 4 dahil kinakailangan manalo na sila dito talaga. Dahil pag natalo, eliminated na. So ito nga abangan natin ngayon magiging sitwasyon dito kung sino ang mananaig sa Game 4 dahil very crucial yan syempre para dito sa Magnolia Chicken Templados. Ayon dito sa lumabas na reports ngayon, ang PBA Technical Committee ay nagdesisyon na i-review yung insidente dito kay Ian Sanggalang at Aaron Fuller. Ito ay base sa request na inilabas o pinadala ni Coach Yeng Yao dito sa PBA Commissioner's Office. So silang magde-decide kung yung nangyari kay Fuller ay isang aksidente, ibig sabihin incidental contact, o kung masususpend o mafa-fine itong si Ian Sanggalang. Hindi pa natin alam kung ano ang magiging desisyon ng PBA Trade Committee dahil officially wala pa silang nalalabas na statement at kung magkakaroon ng suspension o kaya ay fine dito kay Sanggalang kung kailan ito magte-take effect. Siyempre, pinakamatindi dito kung masuspend si Sanggalang ng isang game dahil alam naman natin nasa playoffs ngayon ng Magnolia. Hindi rin natin alam, baka naman ma-fine lang siya o baka i-rule na ito'y aksidente o hindi sinasadya. Kung ano pa man, sigurado na kahit papano ay okay si Coach Yeng Yao sa ganyan. Pero at least pinakinggan ng PBA yung kanyang request na i-review man lang yung sitwasyon. Sa panig ng Magnolia, wala naman silang reklamo at gusto nila na mag-move on na at mag-focus dito sa darating na Game 4. Dahil syempre must win ito para dito sa Hot Shots. Ito nga abangan natin ngayon kung ano magiging sabihin natin na resulta nito. Para sa Magnolia, kung ano man ang mangyari kay Ian Sanggalang, kailangan mag-step up yung iba nilang players at yan ang aabangan natin dito sa Magnolia. Yung import naman nila so far okay ang nilalaro at masasabi natin na the longer na series na to ay mas makabuti-buti. Siyempre doon sa kabilang panig naman sa TNT dahil mukhang tatambakan nila talaga itong NLEX Road Warriors unless makabawi itong NLEX sa Game 4. Kaya sa ngayon, sa panig ng Magnolia at Rain or Shine, kinakailangan siguraduhin nila na kung ano man ang mangyari dito sa desisyon ng PBA Technical Committee ay maging ready sila. So ito ang aabangan natin dito sa serye. So far, dito sa mga series na nagaganap ngayon, ito ang pinaka-interesante dahil maganda laban. Shoutout kay Joseph Pineda, Archie Bueno at Darina family. Binabati din natin si Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Dexter Domer, Romeo Conchada, si Malyari Mascarinas, si Edwin Carmona Jr., Michael D., Alicia Garcia, Anthony Alon family, si Enju, si Katsakino Dokusin, si Jonel Alagon at si Lino Valles family. At binabati din natin ang iba pa nating mga taga-subaybay.